Sa episode natin ngayon, isang celebrity ang ating bibigyang pugay. Hindi lang siya minahal ng Korea, hindi lang siya minahal ng buong Asia, kundi minahal din siya ng milyon-milyong Pilipino. Walang iba kundi ang ating pambansang krung-krung, Sandara Park. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalalaking K-pop star sa buong mundo, nananatiling malapit sa puso ni Sandara ang Pilipinas. At kamakailan lamang ay muli niyang ikinuwento ang isa sa mga pinakapersonal na karanasan niya noong bata pa lamang siya. Isang simpleng kwento, pero tumatak sa puso ng maraming fans. Dahil ayon mismo kay Dara, noong bagong lipat sila sa Pilipinas, may mga pagkakataong inakala ng ibang tao na hindi siya marunong magsalita. May ilan pang nag-akalang hindi siya nakakarinig. Ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit hanggang ngayon ay hindi niya nakakalimutan ang karanasang iyon? At paano ito naging bahagi ng kanyang napakagandang journey patungo sa pagiging isang global superstar? Simulan na natin. Maraming tao ang nakakakilala kay Sandara bilang miyembro ng legendary K-pop group na 2NE1. Para sa iba naman, isa siyang fashion icon, singer, actress, television personality. Pero bago niya naranasan ang lahat ng iyon, isa muna siyang batang nangangarap. Hindi alam ng marami na malaking bahagi ng kanyang kabataan ay ginugol niya rito mismo sa Pilipinas. Dito siya lumaki. Dito siya nag-aral. Dito siya unang natutong mangarap. Hindi naging madali ang kanilang paglipat. Isang bagong bansa, bagong kultura, bagong mga tao, bagong paaralan. At higit sa lahat, bagong lengguwahe. Natural lamang na mahirapan ang isang batang Koreana na biglang ilagay sa isang kapaligirang halos lahat ay ibang-iba sa kanyang nakasanayan. Noong mga panahong iyon, hindi pa bihasa si Sandara sa Filipino. Hindi rin siya ganoon kakomportable sa English. Kaya madalas ay tahimik lamang siya. Pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Nakikinig. Unti-unting natututo. At gaya ng maraming batang lumilipat sa ibang bansa, dumaan siya sa matinding adjustment. Habang ang ibang bata ay masayang nagkukwentuhan, si Dara ay madalas na tahimik. Hindi dahil ayaw niyang makipagkaibigan, hindi dahil suplada siya, kundi dahil nahihiya siyang magsalita. Takot siyang magkamali, takot siyang hindi maintindihan. Isang bagay na siguradong maraming Pilipino rin ang makakarelate. Lalo na iyong mga lumaki sa ibang bansa o lumipat sa bagong paaralan. At dito na nagsimula ang isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan. Ayon sa kanyang kwento, dahil hindi siya gaanong nagsasalita noon, may ilang tao ang nag-akala na baka hindi siya marunong magsalita. May iba pa ngang inakala na baka hindi siya nakakarinig. Hindi ito dahil may masamang intensyon ang mga tao. Hindi rin ito dahil may nais silang iparamdam kay Sandara. Isa lamang itong simpleng misunderstanding dahil para sa kanila, napakatahimik ng batang Koreana. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay isang batang nagsisikap lamang matuto. Isang batang gusto lamang maintindihan ang bagong mundong kanyang ginagalawan. Nang ikuwento ito ni Sandara sa isang panayam, marami ang napangiti. Hindi niya ito ikinuwento ng may sama ng loob. Sa halip, may halong tawa, may halong nostalgia, at may malaking pasasalamat. Ipinakita niyang ang mga karanasang iyon ang humubog sa kanyang pagkatao. Kung tutuusin, madali sana para kay Sandara nakalimutan ang Pilipinas matapos siyang maging international star. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa tuwing may pagkakataon, palagi niyang binabanggit kung gaano kalaki ang naging papel ng Pilipinas sa kanyang buhay. Dito niya natutunang mangarap. Dito niya unang naranasan ang pagmamahal ng publiko. Dito niya unang natuklasan ang saya ng entertainment industry. At higit sa lahat, dito siya unang tinanggap bilang isang artista. Maraming fans ang nagsasabing ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay napakalapit pa rin ni Sandara sa puso ng mga Pilipino. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Hindi niya kinakalimutan ang bansang naging tahanan niya sa kanyang kabataan.
Habang lumalaki siya sa Pilipinas, unti-unti na rin siyang natutong magsalita ng Filipino. Natutuhan niyang makisalamuha, natutuhan niyang makipagkaibigan, at unti-unti ring nawala ang kanyang hiya. Hindi niya namalayan, ang batang dating halos hindi nagsasalita ay magiging isa sa pinakakilalang personalidad sa telebisyon. Isa itong napakagandang paalala na minsan, ang mga taong tahimik ngayon, sila rin pala ang may pinakamalaking pangarap. Unti-unting nagbago ang buhay ni Sandara. Habang lumalalim ang kanyang pagkakaunawa sa kulturang Pilipino, mas lalo rin siyang naging komportable sa kanyang paligid. Hindi na siya ang batang tahimik lamang na nakamasid sa gilid. Unti-unti, lumabas ang kanyang masayahin at makulit na personalidad. Marami sa kanyang mga kakilala noon ang nagsasabing likas na siyang palabiro. Mahilig siyang magpatawa, mahilig siyang ngumiti, at kahit hindi pa perpekto ang kanyang pagsasalita noon, hindi siya tumigil sa pagsubok. Dahil para kay Sandara, bawat araw ay pagkakataong matuto. At iyon ang isa sa pinakamagandang aral na maibibigay niya sa kabataan ngayon. Hindi kailangang maging perpekto sa simula. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Lumipas ang mga taon at dumating ang pagkakataong nagpabago sa kanyang buhay. Sumali siya sa isang reality talent competition sa Pilipinas. Dito siya unang nakilala ng buong bansa. Maraming manonood ang agad na nahulog ang loob sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang pagiging totoo. Hindi siya nagpanggap, hindi niya itinago ang kanyang pagiging mahiyain, hindi rin niya ikinahiya ang kanyang mga pagkakamali sa pagsasalita. Dito siya unang nakilala ng buong bansa. Maraming manonood ang agad na nahulog ang loob sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang pagiging totoo. Hindi siya nagpanggap, hindi niya itinago ang kanyang pagiging mahiyain, hindi rin niya ikinahiya ang kanyang mga pagkakamali sa pagsasalita. Sa halip, tinanggap niya ang lahat ng iyon, at lalo siyang minahal ng publiko. Unti-unting dumami ang kanyang mga tagahanga. Naging pamilyar ang kanyang mukha sa telebisyon. Nakatanggap siya ng iba't ibang proyekto. Nagkaroon ng mga endorsement. Lumabas sa mga programa. At naging isa siya sa mga pinakasikat na young celebrities noong panahong iyon. Maraming Pilipino ang nakakaalala kung paano nila unang nakilala si Sandara. Para sa iba, siya ang simpleng Korean girl na laging nakangiti. Para naman sa iba, siya ang celebrity na hindi nahihiyang tumawa sa sarili niyang mga bloopers. At iyon marahil ang dahilan kung bakit napakalapit niya sa puso ng masa. Hindi siya mahirap lapitan. Hindi siya mayabang. Napakasimple niyang tao. Habang lumalago ang kanyang karera sa Pilipinas, mas lalo rin niyang minahal ang bansang tumanggap sa kanya. Marami siyang naging kaibigan, marami siyang natutunang kaugalian, at maging ang pagkain, musika, at kultura ng Pilipinas ay naging bahagi ng kanyang buhay. Kaya naman nang dumating ang panahon na kinailangan nilang bumalik sa South Korea, hindi naging madali ang pamamaalam. Hindi lamang siya nagpaalam sa isang bansa. Nagpaalam siya sa isang lugar na naging tahanan niya. Nagpaalam siya sa mga taong naniwala sa kanya. At nagpaalam siya sa mga alaalang hindi na niya kailanman makakalimutan. Pagbalik niya sa Korea, muli na namang nagsimula ang panibagong hamon. Bagamat may karanasan na siya bilang artista sa Pilipinas, kailangan niyang magsimula muli. Kailangan niyang magsanay. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Hindi naging madali ang training. Mahahabang oras ng rehearsal, paulit-ulit na vocal practice, dance practice, physical conditioning, at matinding kompetisyon. Ngunit dala niya ang mga aral na natutunan niya sa Pilipinas, ang pagiging matatag, ang pagiging mapagpakumbaba, at ang hindi pagsuko kahit mahirap ang sitwasyon. Sa bawat pagsubok, naaalala niya ang mga taong unang naniwala sa kanya, ang kanyang mga Pilipinong fans. Sila ang naging inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Hindi nagtagal, dumating ang pinakahihintay na pagkakataon. Napili siyang maging miyembro ng isang bagong girl group. Isang grupong kalaunan ay kikilalanin sa buong mundo. At ang grupong iyon ay ang 21. Nang mag-debut ang grupo, mabilis silang sumikat.
Isa-isang lumabas ang kanilang mga hit songs. Sunod-sunod ang concerts, international tours, awards, at milyon-milyong fans sa iba't ibang bansa. Ngunit kahit naging global superstar na si Sandara, may isang bagay na hindi nagbago. Hindi niya nakalimutan ang Pilipinas. Sa halos bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa bansang naging bahagi ng kanyang pagkatao. Kapag may interview, madalas niyang banggitin ang kanyang masasayang alaala. Kapag bumabalik siya rito, ramdam ng mga fans ang kanyang excitement. At sa bawat pagbisita niya, para siyang umuuwi sa isang lugar na matagal nang bahagi ng kanyang puso. Marami ang nagsasabi na kakaiba ang relasyon ni Sandara at ng Pilipinas. Hindi ito basta relasyon ng isang celebrity at ng kanyang fans. Isa itong koneksyong nabuo sa loob ng maraming taon. Isang koneksyong puno ng pasasalamat, respeto at pagmamahal. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay napakalakas pa rin ang suporta ng mga Pilipino sa kanya. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang lumaki ang pangalan ni Sandara Park bilang isang K-pop star. Mas lalo ring lumalim ang pagmamahalan nila ng mga Pilipinong tagahanga. Sa tuwing bumabalik siya sa Pilipinas para sa isang concert, fan meeting, guest appearance o endorsement, kapansin-pansin ang init ng pagtanggap sa kanya. Punong-puno ng sigawan ang mga venue, mahahabang pila ng fans. Mga taong naghihintay ng ilang oras para lamang makita siya ng personal. At sa bawat pagkakataon, hindi rin nawawala ang kanyang pagpapasalamat. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na marunong pa rin siyang magsalita ng Filipino. Bagamat aminado siyang may mga salitang nakakalimutan na siya dahil matagal na siyang nakatira sa South Korea, tuwing may pagkakataon ay sinusubukan pa rin niyang gamitin ang wikang natutunan niya rito. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo siyang minamahal ng mga Pilipino. Hindi niya kinakalimutan ang kulturang naging bahagi ng kanyang paglaki. Kapag may mga panayam siya, madalas niyang sabihin na ang Pilipinas ay parang pangalawang tahanan niya. Hindi iyon simpleng pahayag lamang. Makikita iyon sa kanyang kilos, sa kanyang mga ngiti, at sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga Filipino fans. Kaya naman nang muli niyang ibahagi ang kwento tungkol sa kanyang kabataan, marami ang naging emosyonal. Para sa karamihan, isa iyong paalala kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Mula sa batang nahihiyang magsalita hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang K-pop stars sa buong mundo. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. At iyon marahil ang pinakamahalagang mensahe ng kanyang kwento. Lahat tayo ay may pinagdaraan ng yugto sa buhay na puno ng takot. May mga pagkakataong pakiramdam natin ay hindi tayo nababagay. May mga sandaling tila hindi tayo naiintindihan ng mga tao sa ating paligid. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hanggang doon na lamang ang ating kwento. Katulad ni Sandara, maaaring ang mga pagsubok na iyon ang maghanda sa atin para sa mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Maraming netizens ang nagbahagi rin ng sarili nilang karanasan matapos marinig ang kanyang kwento. May mga Pilipinong lumipat sa ibang bansa noong bata pa sila. May mga banyagang nanirahan sa Pilipinas at nahirapan ding matutunan ang Filipino. May mga estudyanteng lumipat ng paaralan at nahirapang makipagkaibigan. Sa iba't ibang paraan, naging relatable ang kwento ni Sandara. Dahil hindi lamang ito tungkol sa pagiging celebrity. Isa itong kwento ng isang batang natutong lumaban sa kanyang mga takot. Isa itong kwento ng pag-a-adjust, ng pagtanggap, at ng unti-unting pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Isa rin sa mga pinuri ng fans ay ang pagiging mapagpakumbaba ni Sandara. Sa kabila ng kanyang napakalaking tagumpay, hindi niya ipinapakita ang sarili na tila mas mataas kaysa sa iba. Sa halip, bukas niyang ibinabahagi ang mga pagkakataong nagkamali siya, mga panahong nahirapan siya, at maging ang mga nakakatawang alaala noong bata pa siya. Para sa kanyang mga tagahanga, iyon ang tunay na dahilan kung bakit nananatili siyang inspirasyon. Hindi lamang dahil sa kanyang kasikatan, kundi dahil sa kanyang pagiging totoo. Sa entertainment industry, maraming artista ang nagbabahagi lamang ng kanilang mga tagumpay.
Ngunit si Sandara ay hindi natatakot ikuwento maging ang mga simpleng karanasang humubog sa kanya. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may espesyal siyang lugar sa puso ng publiko. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy pa rin siyang gumagawa ng iba't ibang proyekto. Television appearances, music releases, fashion collaborations, brand endorsements, at iba't ibang international events. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapag tinanong siya tungkol sa Pilipinas, makikita pa rin sa kanyang mukha ang kakaibang saya. Para bang bumabalik siya sa kanyang kabataan, sa mga alaalang unang nagturo sa kanya kung paano mangarap, at sa mga taong unang naniwala sa kanyang kakayahan. Hindi na rin nakapagtataka kung bakit marami ang nagsasabing si Sandara Park ay hindi lamang Korean celebrity. Para sa maraming Pilipino, isa na rin siyang bahagi ng kasaysayan ng Philippine entertainment. At kahit saan man siya dalhin ng kanyang karera, tila mananatiling konektado ang kanyang pangalan sa bansang minsang naging tahanan niya. At marahil, iyon ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi nawawala ang suporta ng mga Pilipino kay Sandara Park. Hindi lamang dahil isa siyang mahusay na singer, hindi lamang dahil isa siyang mahusay na performer, kundi dahil ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng awards o sa laki ng kasikatan. Nasusukat ito sa paraan ng pag-alala mo sa mga taong tumulong sa iyong makarating sa iyong pangarap. Kung tutuusin, napakadali sana para kay Sandara nakalimutan ang kanyang nakaraan. Matagal na siyang international superstar. Nakapaglibot na siya sa iba't ibang bansa. Nakapag-perform na siya sa pinakamalalaking entablado sa mundo. Nakatrabaho na niya ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa music industry. Ngunit sa tuwing may pagkakataon siyang magsalita tungkol sa Pilipinas, ramdam ng marami na hindi iyon basta kwento lamang. May kasamang emosyon, may kasamang pasasalamat, at higit sa lahat, may kasamang pagmamahal. Marami tuloy ang nagsasabing ang Pilipinas ay hindi lamang bahagi ng kanyang career. Bahagi ito ng kanyang pagkatao. Kung iisipin, napakalaki ng naging impluwensya ng bansang ito sa kanyang buhay. Dito siya natutong makibagay sa iba't ibang tao. Dito niya natutunang maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Dito niya unang naranasan ang pagmamahal ng publiko. At dito rin niya unang napatunayang kaya niyang mangarap ng mas malaki kaysa sa inaakala niya. Ang simpleng batang minsang nahihiyang magsalita, ang batang minsang hindi maintindihan ng mga tao dahil sa language barrier, siya rin pala ang magiging isa sa pinakakilalang mukha ng K-pop sa buong mundo. Isa itong napakalaking inspirasyon, hindi lamang para sa mga gustong maging artista, kundi para sa lahat ng taong dumaraan sa mahihirap na yugto ng kanilang buhay. Marahil ay may ilan sa ating nanonood ngayon na pakiramdam ay nahuhuli sa iba. May mga nahihiyang magsalita, may natatakot magkamali, may iniisip na baka hindi sila tanggapin ng kanilang paligid. Ngunit ipinakita ng kwento ni Sandara na ang mga pagsubok na ito ay hindi hadlang para maabot ang tagumpay. Sa halip, maaari pa nga itong maging dahilan upang lalo kang tumatag. Sa social media, libu-libong fans ang nagpahayag ng kanilang pagmamahal kay Sandara matapos muling lumabas ang kanyang kwento. May mga nagsabing lalo nila siyang hinangaan. May mga nagsabing hindi nila akalaing ganoon pala kahirap ang pinagdaanan niya noong bata pa siya. At marami ring nagpasalamat dahil hindi niya kailanman ikinahiya ang kanyang koneksyon sa Pilipinas. May ilan pang nagsabi na sa tuwing nagsasalita si Sandara tungkol sa Pilipinas, pakiramdam nila ay tunay siyang nagpapasalamat at hindi lamang ito ginagawa para mapasaya ang mga tagahanga. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili siyang isa sa mga pinakapinapahalagahang Korean celebrity sa bansa. Sa bawat pagbabalik niya rito, para bang wala ng pagitan. Parang hindi siya banyaga. Parang isa na rin siyang Pilipino sa puso ng maraming tao. At iyan ang klase ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Hindi rin nakukuha sa dami ng followers. Nakukuha lamang ito kapag naging totoo ka sa iyong sarili at sa mga taong sumuporta sa iyo mula pa noong umpisa. Sa mundo ng showbiz, maraming bituin ang sumisikat.
marami rin ang unti-unting nawawala sa limelight. Ngunit may mga artistang nananatili sa puso ng publiko dahil sa kanilang kabutihan, pagpapakumbaba at taos-pusong pagmamahal sa kanilang mga tagahanga. Isa si Sandara Park sa mga artistang iyon. At sa bawat pagkakataong ibinabahagi niya ang kanyang mga alaala sa Pilipinas, lalo niyang pinatutunayan na ang koneksyon niya sa bansang ito ay hindi kailanman mapuputol. Maaaring nagbago na ang maraming bagay. Nagbago ang kanyang karera, nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang kanyang mundo. Ngunit hindi nagbago ang kanyang pasasalamat sa bansang minsang naging tahanan niya. At para sa maraming Pilipino, sapat na iyon upang patuloy siyang suportahan saan man siya dalhin ng kanyang mga pangarap. Kaya naman sa pagtatapos ng ating kwento ngayon, isang mahalagang aral ang ating maiiwan. Huwag matakot kung minsan ay pakiramdam mo ay naiiba ka. Huwag mawalan ng pag-asa kung nahihirapan kang makibagay. At huwag isiping ang mga pagkakamali o kahinaan mo ngayon ang magtatakda ng iyong kinabukasan. Dahil tulad ng ipinakita ni Sandara Park, ang isang batang minsang nahihiyang magsalita ay maaaring maging inspirasyon ng milyon-milyong tao balang araw. Mga kachika, ano ang masasabi ninyo sa nakakaantig na childhood story ni Sandara Park? Mas lalo ba ninyo siyang hinangaan matapos ninyong malaman ang kanyang pinagdaanan? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto naming mabasa ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa pinakabagong hot showbiz chika, celebrity updates at mga trending entertainment stories. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video, mga kachika!